What is the purpose of religious fasting? How is it done? What can be the reasons why we fast? What does it mean to fast? Mayong buntag mga kapaglaom, meaning kabuntagon another Sabbath morning din kita magkauban na usab dinhi sa atong programa sa Let's Pray Pilipinas og malipayong adlaw nga ipapahulay kaninyong tanan natong gipasalamatan ang Dios sa iyang grasya, kaluoy ug panalangin sa tibuok semana nato nga mga paghago, tanan nato nga mga lakaw, negosyo ug uban pa nato nga mga appointments siya nagpakamaayo ka nato nining adlaw nga ipapahulay din kita iyang gihiusa ug iya kitang gipanalanginan ingon nga iyang mga katawhan diin kita magkauban na usab alang sa paginampuay nining takna sa kabuntagon. Yes, and mga kapaglaom, for today's episode, we will seek the answers about why we fast and what does it mean for us to fast. And of course, we will deal with that together here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Pahulay kaninyong tanan mga kapaglaom og atong gipasalamatan ang Dios sa tanan ng butang, sa tanang grasya, kaluoy niya, and sa tanang mga panalangin sa tibuok semana. Yes, kamusta kamo diha mga kapaglaom? Kami na usab mainiton nga nagaabi-abi kaninyo niining atong programa sa Pag-ampo. Bisan pa sa atong distansya, kamo nalipay nga kita magkauban sa pag-inampuay o paghisgot sa mga importanteng tambag o prinsipyo gikan sa balaang kasulatan. Yes, mga kapaglaom, nindot kayo ang ato nga adlaw ipapahulay diin ang Ginoo nagpukaw kanato gikan sa tanan nato nga pagkatulog sa tibuok nga gabi og tinuod na kapaglaom main og sa dili pa kita mo padayon mga kapaglaom sa atong panag-uban dinhi sa live coverage sa atong Let's Pray Pilipinas dinhi sa Cebu City. I would like to invite everyone, mga kapaglaom, alang sa pagduko sa inyong mga ulo, mag-ampo kitang tanan, mag-ampo ta. Among langit nung dalaygon nga Dios, ninintak na sa kabuntagon, adlaw nga ipapahulay, malipayon na sab kami nga nakabato niining talagsaon nga higayon. Imo kaming gihiusa bisan kami nagakalagyo, apan pinaagi niining moderno nga pamaagi, pinaagi sa live streaming. Among mapaabot ang mensahe ngadto sa mga katawhan ug labaw tanan Ginoo kami magkahiusa sa pag tawag diha kanimo ingon nga imong mga inanak. Ubani kami nining kabuntagon sa among programa ug among lauman ang kalampusan kay kining tanan Ginoo among iuli ang dungog, himaya ug pagpasalamat. Ayang tanan among ipangayo pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Daghang salamat, Pastor. And mayong buntag, mayong ipagpahulay sa atong tanan, mga kapaglaom, live kita karon sa GISA Channel 37. And of course, soon, very soon, let's pray for our live broadcast din sa Dakbayan sa Sugbo via TV25. So soon, mga kapaglaom, pinaagi sa panalangin and pagbuot sa Ginoo. We will also air locally here in Cebu. And of course, sa tanan natong mga tigsunod nga naa sa ilahang mga panimalay nga nagtanaw sa atong nagkalain-lain nga mga social media platforms, amo kamong giabi-abi na sa dinhi sa atong tulumanon, Let's Pray Pilipinas. So, andama ang inyuhang mga prayer requests, mga
answered prayers. Of course, mga answered prayers, no, Pastor? And kapag laumay, dili na to Yes. kalimtan nga ato po na silang ipadala kay those are worth celebrating sa mga natubag ng mga pag-ampo. And Pastor, if they have mga video clips, gani, no, Yes. pwede Yes. mamahimo nilang ipadala po sa ato para atong ma-air kung ang ilang stories kung giunsa pagtubag sa Ginoo ang mga pag-ampo. And naa sa inyohang mga TV screens karon ang mga numero kung asa mo makapadala sa inyohang mga prayer requests o galing doon na may mga answered prayers, mamahimo pud ka na ninyong ipadala. Kung kamo smart subscriber 0929-344-1777 o galing Globe ang inyong mga SIM cards 0916-5574-777. Ayaw lang kalimot sa pagbutang sa pangalan kinsa ato ang ipaampo, unsa ang ato ang pag-aampuan. And kung asa mo dapita gikan nagpadala. Pastor, doon na pa ba tayo mga reminders? Kapaglaom rin na mga kapaglaom kung ugaling dunay diha ninyo nga buot magpadala sa inyong mga prayer request apan confidential na siya. Kindly put the word confidential sa inyong nga mensahe. Mga kapaglaom kung naay mga butang diha sa inyong kasing-kasing, diha sa inyong hunahuna nga nagapahasol og nakinahanglan mo og kaabag sa pag-ampo kami dinhi voluntaryo o malipayon nga makig-uban kaninyo sa pakig-ampo ay alang sa inyo mga lulan o mga problema sa kinabuhi. Yes, and speaking of mga prayer request and praise report mga kapaglaom, no, sama sa nahisgutan ni kapaglaom Renan, we have few nga mga kapaglaom nga nagapadala sa ilahan nga mga praise report. And ako'y pagabasahon sa prayer book ni Mrs. White, it says, "Heaven is open to our petitions and we are invited to come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." So here are those individuals nga nakadawat sa mahigugmaon nga kalulot og grasya sa Ginoo. Kini ihatod kanato ni kapaglaom Nulidon Hulo. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. What a wonderful Sabbath mga kapaglaom. Today we have another batch of praise reports. And to start off, gikan ni Sister Joy Silvano ni atong March 25, 2023, nagpasalamat siya for the successful GYD Harvest Celebration in Libas, Merida SDA Church with 4 districts got together with all the candidates of baptism with Pastor Lowell Quinto. To God be all the glory. Next is from Marietta Bingod. Yung prayer concern is about examination. And pagka March 30, 2023, nagpasalamat siya sa inyong mga tabang pag-ampo tungod nakapasa sa exam ang iyang anak. O nagpa-prayer request po siya nga unta usa siya sa matanggap sa trabaho sa barko. Next is from Paul Echalico. Yung prayer concern is about medical technology licensure exam. Pagka February 26, 2023, nagpaampo siya para sa ilang upcoming board exam sa MedTech ni atong March 8 to 9 because they believe that more prayer, more power. And then pagka March 16, 2023, nagpasalamat gyud sila sa inyong mga tabang pag-ampo tungod finally registered medical technologist na gyud siya. Next is from Noemi Alsola of Sibagat, Agusan del Sur. Ni adtong March 12, 2023, nagpatabang siya ampo para kang kling-kling maluluyon nga unta mas successful ang iyang operation and let us pray nga lugwayan pa ang iyang kinabuhi sa Ginoo. And then pagka March 24, 2023, nagpasalamat siya ug dako ang ilang pagpasalamat sa Ginoo ug sa inyong mga tabang pag-ampo tungod ang iyang pag-umangkon nga si Kling-Kling nga gioperahan last week og na okay na siya karon uban sa tabang sa Ginoo. Hinuot nga padayon ang iyang hingpit nga kaayuhan. Lastly is from Rodella's family. Ni adtong March 5, 2023, nagpatabang siya ampo para sa students who will be taking their physician licensure exam. And especially for her nephew Brian Rodellas. And then pagka March 30, 2023,
Nagpasalamat siya sa inyong mga pag-ampo tungod God answered their fervent prayers. He passed the board exam. And also mga kapaglaom, I would like to personally thank you for praying for my sister Marcia Holo and for Brother Edgin Relatos for praying for them mga kapaglaom because they also passed the physician licensure exam. And this has been your kapaglaom, Lilidon Holo of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time for more answered prayers. Humanity namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Indeed, thank you so much kapaglaom Lilidon Holo alang sa pagdala niya itong ato ang mga praise reports. Indeed, the Bible is true sa James 5:11 that says, "The Lord is very pitiful and of tender mercy. His heart of love is touched by our sorrows and even by our utterances of them." Ang Ginoo mga kaigsunan ng mga kapaglaom ato naging nasayran kung unsa iyang ginaiya towards us. And so why are we so reluctant to pray and to ask for more? Busa nini mga taknaa atong tagaan sa pagtagad ang mga prayer request nga ginapadala sa atong mga kapaglaom. So una atong pagabasahon, and for our first batch of prayer request sama sa atong naandan atong hangyoon si kapaglaom Renan alang sa pag-offer ni ini. Yes. Kapaglaom Renan at ni atay mga lista din hiya nga nahisulat, and they would like us to pray especially for kapaglaom Eliezer or kapaglaom Dudong nga Nike na siya ginabatyag sa karon and currently nasa Texas Hospital. Let's pray also for Daisy Lay Dolos Ibanez kay naagyahapon siya gina problema sa iyahang nga ulo, and then she will undergo operation. So mga kapaglaom atong apilan sa pag-ampo si kapaglaom Daisy. Then prayer request also for kapaglaom Ramsey Arcelias alang sa iyahang fast healing and recovery. Then also same with kapaglaom Nadita Galeste, healing and recovery gihapon. And from our very own, very active or avid na to nga viewer, kapaglaom Victoria Navarro, nagpadala alang sa especially kapaglaom pastor sa board exam, pharmacy board exam ni kapaglaom Kane, ang ato ang floor director. And also for electrical engineering board exams, especially ni kapaglaom Greg Desierdo. Og napayaban sa mga kapaglaom nato nga mutik gihapon na exam, hapit na. Si kapaglaom Israel rather, no? Verdida. Sa Verdida, yes, atong iapil sa pag-ampo. And lastly, for our first batch of prayer request, si kapaglaom Flora Menorn, nagpadala siya alang sa iyahang family for guidance, protection, and especially financial. So atong i-pray kapaglaom Renan. Yes. Mga kapaglaom, it's such a great privilege no nga makauban kita sa pag-ampo, and we praise God for this opportunity. Uban ni kami sa pag-ampo. Our Heavenly Father, Lord, we thank you for this opportunity where we can call upon your name once again. Ginoo gitagaan nimo kami og mga kaniing-ani nga higayon. This kind of freedom, dear Heavenly Father, where we can utter our prayers not only here in the studio but in the air through the modern technology nga imong giallow sa amoa para magamit. Thank you, dear Father, sa mga kapaglaom nga nagpadala sa ilahang mga prayer requests, dear Lord, for touching their lives, their hearts, dear Lord, and to remember that all of these things they are going through, their sorrows, troubles, even their aspirations, dear Heavenly Father, in their lives, are all in your hands, and that we can only get the answers from you. Pusa karong taknaa, dear Heavenly Father, I pray nga imong andamon ang tagsa-tagsa namo ka mga panghuna-huna, among mga kasing-kasing, dear Heavenly Father, sa pagdawat o pagsabot sa imuhang kabubuton. Kung unsa magani imuhang kabubuton sa mga prayer request nga gipadala sa among mga kapaglaom, among giampo Ginoo nga ikaw mag-andam kanila sa pagtuman o sa pagdawat sa imuhang mga pagtubag. Dear Heavenly Father, this morning I'd like to especially pray sa amuang mga kapaglaom nga naa sa balatian karong taknaa sila ni kapaglaom Eliezer Dudong Nuwike, dear Lord, si kapaglaom Daisy Lay Dulos Ibanez, and si kapaglaom Ramsey Arcelias. Doon na sila'y mga
balatian, dear Heavenly Father, nga ikaw lamang ang nasayod kung unsay mga depekto sa ilahang mga panglawas. I pray, dear Lord, nga kung doon na sila yung mga operation nga pag-aagian, please be with the surgeons, the medical staff nga nagaatiman kanila karon and mag-opera kanila. Mga tambal, dear Heavenly Father, nga ilahang ipang tumar. Bendisyon ni kini aron makatabang sa madali nga pag-ayo nila. I pray, dear Lord, nga imo silang bisitahon karon aron sa ilahang pag-ayo pinaagi sa imuhang balaang kamot. And gamhanang kamot, dear Lord, nga sila magabalik dinha kanimo sa pagdayig sa may panglawas nga imong gihatag kanila. Lord, I also like to pray especially for kapaglaom na Dita Galiste and ni kapaglaom Flora Minor. Doon na sila mga kakulian sa ilahang panginabuhi, nang inahanglan po sila sa imuhang power, Ginoo, to heal them sa ilahang mga balatian. And kung unsa man gani ilahang mga panginahanglanon, dear Heavenly Father, akong giampo nga ikaw maghatag kanila og giya kung unsaon nila pangita kini nga mga resources, dear Lord. Dear Heavenly Father, pipila pod sa among mga kapaglaom dunay mga board exams nga umalabot, and I pray, dear Lord, nga ikaw magatabang kanila o prepare mentally, physically, and emotionally, dear Lord. Especially ni kapaglaom Kane Montejo, dear Lord, sa iyang pharmacy board exam. Sila ni kapaglaom Greg Desierdo and ni kapaglaom Israel Verdida, dear Lord, sa ilahang electrical engineering board exam. Kabalo ka sa ilahang mga pangandam, dear Heavenly Father, and I pray nga imong giyahan ang ilang mga panghuna-huna. Giyahay sila sa mga unsay dapat nilang tun-an nga kini nga mga topiko, dear Heavenly Father, ilang ma-encounter during the exam and maka-answer sila sa mga questions, dear Lord. Heavenly Father, daghang salamat sa kining higayon o privilege nga makaampo kami dinha kaning makatawag sa imong pangalan. Lord, we would like to offer all of these prayers unto your hands. And we ask for the forgiveness of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. 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 No, daghang salamat mga kapaglaom no, sa katunga mga prayer request na pipila dinhi ka mga kapaglaom nga nagpadala pod sa ilahang mga prayer requests. And ako i-request kapaglaong Pastor Limwell for this batch. Atong unahon ang final interview ni kapaglaom Susan Abak, mga kapaglaom, no? Ato siya i-appeal sa atong mga pag-ampo. And also ato ang i-appeal sa pag-ampo ang usa ka gikan kini sa usa ka asawa, wala na hinganlan kung kinsa iyahang bana, batang iyahang handom og iyahang pag-ampo, mga kapaglaom. Ang iyahang bana mo dawat pod sa Ginoo bilang iyahang personal nga maluluwas. So ato kanang iampo. I'm sure daghan kaninyo nga mga bana o asawa nga naghandom nga inyong kapamilya nga sakop sa inyong pamilya kay maapil og kuyog sa pagsimba, no? So ato na silang iampo. Now also let's pray for kapaglaong Vanji Alcantara, no? Wala siya nag-specify mga kapaglaom kung unsa iyahang ipaampo, but let's pray so unsa iyahang mga panginahanglan or mga pagbuot baka sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Now let's also pray sa atuang kapaglaong nga mo take sa psychometrician licensure examination karong June 2023, si kapaglaong Loie Lindy Hugan, and also yes, na-mention na to si kapaglaom na Dita Galiste ganiha. So for this batch, Pastor, akong ihatag ang time kanimo. Yes, kapaglaom rinan, daghan kayong salamat o ganing kabuntagon mga kaigsunan. I would like to share this verse in the Bible found in Matthew chapter 6 verse 33, a very familiar passage, bersikulo diha sa Biblia diin mao kini atong ginabalik-balik mga kapaglaom apan niini nga kabuntagon atong sulayan ng Ginoo, no? Nag-ingon siya dinhi, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Kini mga butanga nga atong ginahandom sa ato nga kinabuhi, idugang kini sa Dios sa ato nga kinabuhi kung kita magpahimuot o magapangita sa iyang gingarian o pagkamatarong. Tungod ni ana mga kapaglaom, ako kamo dapiton ining taknaa
sa kabuntagon alang sa pagampo atong iduko ang atong mga ulo. Among langit nun og dalaygon nga Dios dinitakna sa kabuntagon Ginoo. Dako ang among kalipay og pagpasalamat nga ikaw among na sulayan o na tilawan sa daghan na nga mga panahon kung unsa ikaw kamatinumanon sa imong mga saad. Daghan kayong mga kapaglaom namo nga karon ang ilang kinabuhi malipayo na, nakabaton sila og kahamugaway, nakabaton sila og kagawasan tungod sa handom nila nga imong gihatag sa usag-usa. Ang imo mga pulong karong buntaga nagapahinumdom namo o Dios nga kung lamang kami magalakaw subay sa imong dalan, walay mga butang nga imong ihikaw sa matag usa kanamo. Busa karon sa dili pa kami moadto sa unahan, Ginoo, hinluwi kami sa tanan nga pagkadautan. Wad-a ang among huna-huna nga dili maayo o ipahiuyon sa imong kabubuton. Kung galing dunay mga tuyo o mga pagbati namo nga wala masubay sa imong Dios non giya, badlunga kami Ginoo o ipasubay suno sa mga butang nga imong ipahimo kanamo. O karong buntaga o Dios, ani ang among mga kapaglaom tungod kay duna usab sila'y mga handom sa kinabuhi. Ang uban kanila naa sa balatian. Si kapaglaom Susan Abak, ikaw o Dios pakamayo kaniya sa iyang final interview. Hinaot nga ikaw hatag kaniya sa kaalam o kahibalo. Panalangin usab ang among kapaglaom sender 0075. Aduna siya handom nga siya ug ang iyang kapikas mahiusa sa pag-alaga diha kanimo. Kay among nakita ug among nasinati nga walay labing maayo o Dios nga ang tibuok panimalay ang bana ug asawa maglakaw nga subay sa imong kabubuton. Busa itugot nga sila magkahiusa diha sa pagtuo. Panalangin usab si kapaglaom Banji Alcantara. Wala kami nasayod kung unsa ang iyang mga panginahanglan. Apan amo siyang ginaampo nining kabuntagon sa adlaw nga ipapahulay. Nga kung unsa man ang mga tuyo sa iya nga ginabuhi ubin do na ba siya balatian, Ginoo, ihatag ang tanang handom sa iya nga ginabuhi. Panalangin usab si Louie Lindy Hugan alang sa iyang psychometrician licensure examination. Atagi siya sa kaalam o kahibalo nga ang tanan niyang natun-an mahibalik sa iyang panungduman o mahimo kining tulay o taytayan sa iyang kalampusan. Panalangin ni si kapaglaom Nadita Galesti nga mamaayo siya sa iyang balatian. Ug daghan pa o Dios sa among mga kaigsuunan, mga kapaglaom nga naa karon sa ilang higdaanan, sa ilang nahimutangan, duawa og tanduga ang ilang mga balatian o gamita nga instrumento, ang mga tambal o ang pag-atiman sa mga medical professionals o bisan pa ang ilang mga minahal sa kinabuhi nga mahimo kining kabahin alang sa ilang hinanali nga kabaskog o kaayuhan. Kinintanan o Dios among gipangayo o gipasalamatan pinaagi sa imong bugtong anak nga si Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for praying. Ng mga kapaglaom, thank you so much sa pagpadala sa inyong mga prayer requests, and we will be right back later ato pag-aampuan ang uban pa nga mga batch of prayer requests, the third and the fourth batch. So keep your prayer requests coming, especially sa toang comment section sa ato nga live, and also don't forget to share sa toang nga live because we have a very interesting topic, kapaglaom Renan and kapaglaom Pastor. Yes, Today is April 1 and the first Sabbath of the month, and so we have another nga theme, no? So ang ato ang theme this week, mga kapaglaom, is about fasting. So we have to understand about fasting. And what is fasting, by the way? So katong wala pa nakasabot unsa ang fasting, paminaw ka mo and share this to your loved ones or to your family members and yung nga pamilya, no, or makasabot pud sila unsa daay fasting and what is the purpose, why we fast, how are we going to fast, unsa pamaagi sa pag-fasting. And nada ni daghan nga pamaagi, Pastor, dili lang kay usa, no? So daghan ni
ni siya og mga pamaagi mga kapaglaom. And so ngano man nga kinahanglan man ta mag-fast, kinahanglan ang term pastor, kinahanglan jud ay nga mag-fast. But before that, let me read to you the quote of the day nga naa din ma-read nato sa according to Angel Manuel Rodriguez sa SDS Biblical Research Institute, it says, fasting seems to be an outward expression of the person's inner total commitment and reliance in God's persevering and rescuing power. So we have need na to nga i-discuss mga kapaglaom no is na ay practice og na po'y mga types sa fasting. And so unsa day ang mga konsepto nga associated sa fasting kapaglaom ran pastor and basic meaning sa fasting. And let's talk about a person sa Bible nga naga-fast, no? And which is Moses. So imagine 40 days, 3 times katulong niya nabuhat, pastor. Wow. Dili lang kay at once ra niya nabuhat ang 40 days, so ay kaingon na siya di dako never again. Namay na nabitaw no kanang mga first time nimo never again na kay murag hasol man dai siya, kapoy man luya man dai, but Moses did it 3 times. So very interesting, and we will talk more about that. So, arito sa practice and types of fasting. Kapag laomranan and pastor, natay mga types of fasting di ay, and can you share to us kapag laomranan unsa man mga types of fasting? So kapag laong mga types of fasting no dunay pipila dinhi. Usa sa mga naa sa ato ang pag-research was that gitawag nga prolonged period nga type of fasting. Fasting dili gyud pod, by the way, dili necessary no nga walaon gyud nimo ang food or like total absence of food and drink. No, sa prolonged fasting mga kapaglaom no, in some cases na ay uban nga wala sila food gyud since this is prolonged and taas-taas ang panahon, and napoy mga cases that for example, stated in Exodus 34:28 and sa Matthew 4:2, no? If you want to read further, mga kapaglaom, that God Himself must have sustained persons nga niagi aning mga prolonged period. Kay it might be impossible for us as humans, mahutdan man jud tag ATPs. Yes, tinood. And say for example, that was Moses no sa Exodus na 40 days day pastor 40 nights. So prolonged period siya. But during that time sa ako atong nabasa at mga bal Andrea sa Exodus and Matthew, and na state gyud din ha kapag lamran total abstention pastor kanang wala jud kay intake of water and food. Imagine. So asa naman ang atong ATPs nga source, and mao nang giingon kapag lamran God has sustained, no, amazing. Pastor ikaduha, pastor. Yes, kapag laom may nindot interesting kayo ang atong topiko karon mga kapaglaom. In fact, kamo o kami dinhi nakasinati na sa makadaghan ining gitawag natong puasa. Tinuod. Pero ang kinang atong ginahimo mga kapaglaom kanang manumano lang ba? Wa ta kay balog unsa nga klase lang. Unsa nga klase sa puasa nga atong ginahimo ug unsay tuyo nato. Of course, generally speaking, magpuasa ta tungod kay doon na tayo pangayoon sa Ginoo niya, doon na tayo pinasahi nga pag-ampo. Pero daghan day klases pag-ampo o pagpuasa kapag laom mayon, just like sa giingon ni kapag laom renan ining prolonged period ang gihimo ni Jesus before siya mi padayon sa iyang pagministeryo, human siya nga gibautismuhan, nagpuasa siya pila man to ka adlaw kapag laom mayon. Parehas gapon ni Moses, 40 40 days and 40 nights. 40 days and 40 nights, no? And amazingly, nahibaw-an nato mga kapaglaom nga kini si Moses nagpuasa pud siya makatulo. Makatulo kay gayon og dili na siya ordinaryo o dili na siya sayon. Dili basta-basta. Dili basta-basta makatulong nga paghimo. Okay? Now, that was discussed by kapaglaom renan ang prolonged period. Ang sunod mga kapaglaom gining short period. What is short? How short? How short is short? How short is short? Okay? Some people fasted for short periods of time without eating and drinking. So mao na nga inigsalop sa adlaw mga kapaglaom ni kabirnis, abstain na ta from kanang food intake. Okay? And then ang kasagaran nato nga gihimo kanang food intake lang. Unya do na tay liquid. Di ba? Kapaglaom Yes, pastor. ang uban mo palabi nga naay
giandam nga mga juice, mga nana. Daogon ang kagutom sa liquids. So, panihapon, Biyernes, sa gabi, pamahaw Sabado, unya paniudto Sabado. Pagka Sabado sa gabi, feasting na. Feasting. Dili na fasting. Pamawi na. Pamawi na ka. Imo nang Yes. bawion ang tulo ka kanang kananan. Unya doon na po gitawag nato normal fast. Yes. Okay? But a normal fast probably allow the drinking of water in order to avoid the risk of dehydration. Mao ni atong ginahimo. Mao ni siya, normal. Okay? So, likaya nato ang food intake unya normal lang mga kapaglaom nga kanang gitawag na siya normal fasting. So mo ni kalahian, Pastor, ang prolonged period and ang short period, wala sila water and wala po'y food, but for normal, naa na tayo water. siya liquid. And yes, and the Bible, normal. nag-specify gid ba ang Bible, those Yes. individuals sa Bible kapag lamunan mga Yes. characters nga naga-fast sila, especially sa short period. Nagaisgot din si kay Esther, Sa Esther, 3 days to yes. sila. So ang short period usually will last for 3 days. 3 days, and then also the same with katong pagkamatay ni Saul nga nag-fast ang mga tao tungod sa Correct. kaguol na nag-mourn sila, no? So mao ni siya 3 days, and then ang normal mo to, Pastor, muna hisgutan nga naa tay water. Muna ang ato ang gibuhat. Mao gyud na kasagaran ang atong ginahimo, nga. O niya moingon ta nga kanang di lang ko mukaon o kanang pamahaw Sabado o paniudto. Niya do na po'y uban sama sa akong giingon kaganiha nga tulo ka kananan. Unya do na po'y gitawag nato kapag laom mayon og night fast. Unsa man siyang night fast mga kapaglaom? So self-explanatory nga panahon sa kanang gabi, no? Fasting during the night. Wala inig human nimog paniudto, dili na ka manihapon, mukaon na po kahangtod sa pagkasunod buntag na pod nga kon nga og magpalaboratory ka kapag laom renan mag FBS ka. Okay, aron nga makita kung pila ang imong blood sugar count na. So ingon ana mga kapalaong. Unya do na po gitawag nato og partial fast. Unsa man ni siya? The Bible also mentioned partial fast, which consisted of the consumption of limited amounts of simple food. Mo na ni giingon nila kapag laomain nga kanang light meal ang ta. Light meal, okay. So that will be considered also as fasting kapag laom main. So inig kabuntag, inom lang ta og kanang juice or anything nga makasustain sa ato ang kusog, sa atong electrolyte mga kapag laom, o niya gamay nga pila ka kutsara nga oats, enough na. Mao gihapon pagkaudto. Pero pagka panihapon, dito na dayon ang pista na dayon, pabusog na dayon. Okay? So mo na siya ang daghang nga klase sa fasting kapag laom main. And additionally, no, mga kapaglaom and kapaglaom Renan, kapaglaom Pastor, napatay gitawag day Pastor nga community fast. Dili lang dali siya individual. Muna itong gibuhat usually sa church, labi natay mga united prayer, mag-fasting dili, mag-prepare ang church og paniudto kay mag-fasting. Ang uban nga wala ma-prepare, manggawas kay mag-feasting. Actually, mao na siya, so gitawag ng community fast. Yes, mao na siya mga kaigsunan ang program karon sa World Church nato nga in every first Sabbath of the quarter karong adlaw. Okay? That will be considered as community fast worldwide kana mga kapaglaom. Pero naandam ba ta karon sa atong community fast? So mao na siya. So remember mga kapaglaom, in every first Sabbath of every quarter, community fast na siya sama sa gisgutan ni kapaglaom may. Yeah, so in the Bible also naghisgot po og community fast, Pastor, and first ni siyang na-execute sa mga Israelhano no kapag laom Renan during sa Day of Atonement. Muni gisugo sila sa Ginoo, and occasionally also ang mga leaders nila will ask the people to fast, especially sa panahon ni Esther. Iyahang gisugo ang ila, iyahang mga kaubanan didto nga tabang hiku ampo and fasting no. So also mga prophets that they are also called to fast, and ato nang mabasa sa balaang kasulatan, especially in Joel. Then we also have this what we call private fasting mga kapaglaom. Usa man dining private fasting, Pastor. Mo ni ang common nga atong gibuhat nga ikaw ra mismo ang naga-fast. So saan man to pag-execute, saan na to pagbuhat ang ngano man di ay nga mag-fasting man dayta. Unsa day purpose sa fasting? Ato ang nabantayan ng mga kapaglaom mag-fasting ta kay nadyo tay pangayoon sa Ginoo gyud, no? Natin pangayoon sa Ginoo. Pero most likely mo ni siya associated, ang fasting is associated with healing and deliverance. For example,
example na sa atong panimalay or ikaw mismo na kay ginabati, Oo. you have to fast, no? Imo na ang fastingan, imuhang hangyoon sa Ginoo ang restoration. Yes. Restoration sa imuhang nga health, and also kung mag-worship pud ta. So mas a form of worship. sa akong nabantayan lang kapag laom pastor and kapag lamran, when we fast man good, mas grabe ang kahait sharp kaya nga to ang mind. Kay ang dili focus ta na to. ang focus, Ang yes, focus na tinuod. to. Kay ang mo ni siya ang according sa science daw, kay kung full daw ang ato ang stomach makapaglaom ka, bantay mo right after ka nag-feast, kay dukaon gid ka pastor. Mao din ang Because kay mga tulog sa oh, mao simbahan. na. So dapat dili mamahaw, dapat mag-fasting init ka Sabado kay para di mga tulog. Kay nga naman ang focus sa ato ang utok kay naa sa digestive system, naning kamot sila nga kasigi og digest sa Ma-divert ang pagkaon. atong Oh yes. pagsimba. Yes, mao na siya. So mo ning nakanindot no, and during worship kung mag-fasting ka mas maka-focus gid ka and mas igmat kayo imong huna-huna gid mga kapaglaom. Then also for present or future nga calamities. So kana ipagalikayan ta sa mga calamities, and then mourning katong akong giingan parehas kay Saul pagkamatay ni Saul ug sa iyang mga anak, ang mga Israelhanon nag-agulo gid sila, ang tungod silang pag-agulo wala gid sila mukaon. Ang ilang ginahimo sa una kapag laomahin, magpuasa sila, kuan sila, magsulob sila og sako. Kana. Oo, morning gyud na unya magkuan og abo, no? Pagpakita sa kanang pagkaguol, pagbasol, paghinulsol. Mao nang ilang ginahimo during the Old Testament times mga kapaglaom, in which wala na nato himuha karon, but in some other way makahimo ta sa ato mga pagpuasa, mga pagampo, mga kaguol, ang atong mga kaluyahon, atong hilakan, no? Ang atong pagbag-o, atong itugyan diha sa Ginoo kapaglaom. Yes, thank you so much Pastor, no. And also additionally mga kapaglaom, kana pong mag-select dito Pastor og church leaders. Dili gyud ni basta-basta mga kapaglaom, no. Ang ato ang nabantayan is we tend to pray, mo pray gyud ta before ta mo start sa election, especially choosing sa mga church leaders, but it is very important sa and vital na need and ta mga kapaglaom mag-fast food about this, that the Lord will give us the right mind nga kanang iyatang i-impress who will be that leader to lead the church, no? Dili lang bitaw kay race lang kasi imong kamot diha to nominate kay paborito nako si Pastor Lauron, ganahan ko nga siya ako ang ato ang mapresidente. So kinahanglan din mga kapaglaom, let's fast and ask God to impress our hearts kung kinsa di ay ang iyahang gina-choose na daan. And then also a sign of repentance kung naa kay mga nabuhat nga kuan o paghinulsol. It's part of mourning also Pastor, kinahanglan pud kang mag-agulo pud ay no kung naatay mga ginabuhat nga dako nga sala maghinulsulta, and then expression of devotion ngadto sa Ginoo. So ang pamaagid ay sa pag-fasting Pastor, unsay maayod ay ani ipahibalo ba ni nato ngadto sa ato ang mga katawhan nga dili ko mukaon karon, inani ako ang face kay nag-fasting ko butan kay ko nawong karon ay oy nabag-o man si paglaom man, wala naman nagsaba-saba, wala naman nahilom na. Fasting manggod na siya. Nag-fasting unya. Kinahanglan ba gyud kapag laom man. Kinahanglan ba gyud na Pastor. Mga igsuunan ayaw ko ninyo gi-invita karon ha kinagpuasa. Magpahibaw ka daan para di ka matintal og kaon. Ayaw ko ninyo tintala kay nagpuasa ko. Ingon ana ba mga kapag laom, no? Yun ana ba? Okay? It's a personal nimo nga kanang pakigdugtong ngadto sa imong Dios ug manuluwas. Tinuyo gyud na siya ug dili angay nga atong ipagarpar, ikapanghambog. Kay kun ato ning ipahibalo kapag laom rinan, mura na ta og pareha ni adtong usa ka eskriba, katong nga didto sa templo nga Ginoo, salamat kaayo Ginoo nga dili ko parehaan ang naa sa kong likod nga kanang kabos in town. You see? Pero ang katong pobre nga dili gani halos mohangad sa Ginoo kay maulaw siya, nagpamukpok pa siyang dughan nga Ginoo, unsaon man ako makasasala magyud ko. So ingon ana ang pagpuasa mga kaigsunan, personal nimo og imong itago sa hilom kay ang Dios nga naa sa tago og sa hilom magadungog sa imong mga pag-ampo usab kapaglaom. Kay ang kining pagpuasa mga kapaglaom mauni ang mag-andam nato sa bisan unsay atong pangayoon, just like Moses sa diha nga nag-ampo siya makatulo ka higayon 40 ka adlaw, and just imagine the what Jesus did before he continued his ministry. Nagpuasa siya 40 ka adlaw. Kay nganuman iyang gipamalandong kapaglaom rin ng kung unsa ka kadako, kung unsa ka bugat ang mga butang, ang ministeryo nga iyang
nga giatubang. Yes. So kining pagpuas sa mga kapaglaom maayo ni siya. For example karon kanang nagplano ka kapaglaom man nga magminyo. Yes. Oh, kinahanglan nga imo ginampuasahan. Sa kapaglaom rin po. Oo. Unya naakay kanang naay nang uyab nimo o naakay kana lakay panguyaban. Oh, kinahanglan imo nang puasahan. Oh, kay it means lifetime sentence mga kaigsuhan. Okay? Sentence siya, gid ay. wala nay no turning back nga moingon ka nga basta lang og nahibaw-an pa lang ingon ini. Kaayo na lang gyud. Oh, Kaya ingon na. iuli. Oh, kaayo na lang gyud nga. Okay. So kinahanglan mga kapaglaom nga atong dad-on kining mga butanga sa seryoso diha sa Ginoo ba ang mga pag-ampo ug ang ato mga pagpuasa. In short, kapaglaom pastor and kapaglaom rin, ang fasting is a total commitment and reliance sa power sa Ginoo. Dili na siya fashion statement, Yes, no, nga ato lang gi-follow nga lifestyle or kanang out of fashion. It is because Or ganahan ka nga mag-diet, no? Limitaw siya for your personal needs. So, according pa ni Isaiah, sa Isaiah 58:6-7, na diri mga purpose or mga reasons nga nung mag-fast diet ta, atong naiupat ka mga reason ra to loose the bonds of wickedness, to undo heavy burdens, and let the oppressed go free. And then lastly, break every yoke. So, when we fast mga kapaglaom, let's ask God to impress us. Kung kinsa di ay ang gihatag sa Ginoo nga purpose ato ang mga kamot aron nga ato silang pagatabangan, no, aron nga i-provide sa Ginoo ang according sa iyang riches sa iyang nga glory, i-provide sa ato aron kita mahimong nga channel ngadto sa uban sab nga ato sila nga matabangan. So wala day giingon nga wala day siya kanang wala day giingon nga meritorious nga fasting pastor. So kinahanglan i-surrender gid nato kung unsa ang unsa ta. Oo. So lastly, si Moses nag-fast siya katong atong naisugutan katulo na 40 times. Yes. Ngano day ni? First day nga reason kapag laom na unsa to iyahang gifastingan. Di ba at first kay ihatag sa Ginoo ang kuan sa iyahan, no? Ang 10 Commandments, ang tablet of stones. So he had to prepare himself to receive it. Holy good na siya, no? So in order for him to commune sa Ginoo mga kapaglaom and to receive those instructions, nag-fast siya for 40 days. No. And gibuhat gani na siya 3 times. Now, di ba 3 times? So that was the first. The second 40 days fast niya, he was interceding for the people of God. And that he was seeking for forgiveness sa mga on behalf of everyone, Yes. no? And asking God to give His grace and His mercy sa mga katawhan, no? So he was asking for forgiveness nga sa mga pagpakasala sa mga tao katong nag-worship sila sa golden calf, no? So mo na ikaduha. Sa ikatulo mga kapaglaom, 40 days gihapon iyang fasting, gabi no, tag 40 niya katulo jud hitabo to accept God's renewal of the covenant which was broken by His people. So renewal of vows kumbaga dito sa Ginoo, no? So God made or there was a new tablet of stones that time nga gibuhat. And of course since balaan man na nga mga balaod sa Ginoo, then he had to do fasting. Yeah, so as a whole kapag laomranan, Yes. si Moses nag-fast siya sa diha nga nakig-uban siya sa Ginoo. And Yes. as Christians kita man sad no, nagig-uban man ta sa Ginoo sa to ang daily nga mga buluhaton. So we have to also fast aron nga atong masabtan kung unsa da iyahang plan for Yes. us. And so according sa Matthew, lastly mga kapaglaom, Matthew 6:17 and 18 it says, "But when you fast, anoint your head, wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly." Alright. So kinahanglan di kita magpahibalo, di ta magpahalata nga pil na kay tanang luspad na ka kay wa na kay kaon wa kay inom. No, kinahanglan lagsik gihapon. And Presentable take gihapon note ta. mga kapaglaom, ang giingon diri kapaglaom ran kapaglaom pastor, when you fast, dili siya if you fast. Kay kag if you fast, that is unconditional, that is conditional. But if min kag when you fast, that means kinahanglan gid ta nga mo fast mga kapaglaom. So also di ba science kapaglaom ran nagaingon pud kay kinahanglan mag-fast para pud sa to ang lawas, no? Oh, health pud nato. Makarest ang ato ang Yes, mga Tinuod. organs, atong systems Yes. in functioning. Yes. No? And so, mga kapaglaom, that was
taas ni siya nga topic. Yes, And there's tinuod. so much to learn about fasting. But I hope and I pray mga kapaglaom that naatay nakutlo ng mga pipila ka mga konsepto nga ato ang magamit in order for us to study further kung unsa ang fasting. And hopefully we can also experience God's presence, God's guidance during the time nga mag-fasting ta. And while we ponder upon these thoughts that we were able to discuss, ato usang pamalandungan ang usa ka awit. Saluan na good meet. I live my life to serve you, Lord. Then came the time I lost control. I focused on things that isn't you, but your holy words are the only truth. So my Lord, teach me your ways. Fill me with your spirit and grace. Tell me if I'm only embraced by my youth. If so, then breathe in me the breath of truth. I used to put other things above you. Now you're my priority that I pursue. You know, oh Lord, what's hidden in my heart. I'm glad you've been with me from the very start. So my Lord, teach me your ways. Fill me with your spirit and grace. Tell me if I'm only embraced by my youth. If so, then breathe in me the breath of truth. So my Lord, teach me your ways. Fill me with your spirit and grace. Tell me if I'm only embraced by my youth. If so, then breathe in me the breath of truth. If so, then breathe in me the breath of truth. Yes, mga kapaglaom, hinaot nga atong napamalandungan katong awit, no? That we would ask for God's ways sa iyahang paggiya kanato and that He will breathe in us the breath of truth. No? Amen to that song, mga kapaglaom. And karong taknaa, pipila sa atong mga kapaglaom nang hinahangnan og tabang sa pagampo. Busa ako ang hangyoon si kapaglaom mine to lead us in prayer sa kaninga batch. Kapaglaom mine, atong mga kapaglaom dunay mga balatian, dunay mga health-related nga problems, no? Atong i-pray especially si kapaglaom Grace Amora, sila ni kapaglaom Dan Rio,
si Kapaglaom Tani Rose Manoo Paclar, and si Kapaglaom Ruel Lumbagan. Also, let's include ang atuang Kapaglaom Albert Dalayat, and si Kapaglaom Tatay Floro Dagabioso. Sila mga kapaglaom dunay mga balatian, no? Naa sa balatian karon busa atong silang pag-aubanan sa pag-ampo. Kapaglaom may. Thank you so much for reading Kapaglaom Renan. Mga kapaglaom, for the quick reminder, no, og pagpahinumdum usa sa tuangayan nga pagahuptan, the Lord says that our Heavenly Father waits to bestow upon us the fullness of His blessing. Nagahuwat lamang gayud siya no nga atong itugyan kaniya ang atong mga panginahanglan so that He can open the storehouse of heaven and pour out the blessings nga atong gikinahanglan. Shall we pray? Dalaygon og silimbahon na Dios na katuno sa katasaan sa mga langit ni mga tak naaamahan sa adlaw ipapahulay. Kami gyud nagapasalamat nga ikaw nagahatag ka namog panahon nga makapahulay sa among mga burdens, sa amo ang mga ginabatyag, sa amo ang mga buluhaton, sa among kabisi throughout this week, and that we could able to drink to that fountain of love. And thank you so much, Lord, that ikaw kanunay nagapahinumdum ka namo on who you are. Kung unsa ikaw ka mahigugmaon alang ka naman, how merciful you are, Father. Thank you so much, Lord, for this privilege that we still have this kind of freedom to pray for each other, and naami kanunay nga pagahuptan amahan ang imuha nga mga pulong nga naisulat sa balaang kasulatan. Thank you so much nining tanan. And there are some sa mga kapaglaom amahan nga at times makafeel sila that they are alone, at times makafeel sila that you are not with them and that you are silent. Lord, I pray that you will encourage them. I pray, Father in heaven, that you will send someone nga magapa-remind kanila kung unsa ikaw, and makapa-remind kanila that they may able, Lord, nga ilahang pagabalik-balikon, i-rewind nila ang ilahang stories, ilahang kinabuhi, and they would able to see your hands nga nagakupot kanila throughout their journey. Father God in heaven, would like to ask also for the forgiveness of the sins that we have done and committed against you. We are unworthy, but you have called us and you are waiting for us, Lord, to come to the feet of Jesus Christ, to ask for repentance with contrite heart. And though despite kung kinsa kami amahan, dili mausab ang imuhang kinaiya towards us. Lord, we would like to ask and pray sa mga kapaglaom nga nagahangyo amahan that they will attain the restoration sa ilahang nga health tungod kay kini na compromise man though daghan og mga instances, reasons nga nung nahitabo kini. But I pray, Father in heaven, that they would still be thankful just like Job, and they would still cling on to you and to your promises. Especially, Father God in heaven, would like to mention sa mga kapaglaom, si kapaglaom Grace Amora, kapaglaom Dan Reo, si kapaglaom Tani Paclar, si kapaglaom Ruel Lumbagan, si kapaglaom Tatay Floro Dagabioso. I pray, Father in heaven, that you will visit them, Lord, and most especially ni kapaglaom Albert Dalayat. May it be, Father in heaven, na imuha silang hikapon kung asa nga parte sa ilahang lawas ang ilang ginabatyag, and imuha kining isauli kanila aron sila magapadayon pa sa pag-alaga diha kanimo, mas magamit pa nimo amahan sa imuha nga buluhaton. Daghang salamat o Dios sa assurance na this prayer kay maabot diha sa trono sa gingarian sa langit, ug imuha kining pagadunggon sumala sa imuha nga will. Thank you, Lord, for everything and for loving us. This I pray in the name of Jesus. Amen. 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 Mga kapaglaom, we still have another batch of prayer requests. Si kapaglaom ni Linda Baldizar, atong i-pray nga maayo na sabsiya gikan sa iyang balatian, as well as kapaglaom Joanne Miller, and together with Tatay Mauricio Buante, alang pud sa ilahang balatian gihapon for total healing. And we still have gikan sa to ang mga FB Live kapaglaom Renan. Yes, kapaglaom may no, dunay mga mo take o mga board exams, mga kapaglaom. ECE, no, so Electrical and Communications Engineering. No, pipila ka mga pangalan silang Aljun Ray Lamdagan, Jethro Aguda, Brioso Louis J. Bahe, and si kapaglaom Janessa Edilior, Joven Monsanto, Ainan Dinampo, and si Philip Greg Arquiliano. I'm not sure if doon na pa ba, I'm sure daghan kaayo ni sila, no? Yes. But we will pray for them. Doon na pa ba yung mga naa sa atuang FB Live? So ako yung hatag ang panahon Pastor, kang please Pastor. also include my Lolo di ay, si Lolo Julian Peños alang sa iyahang operation this coming April 11. Okay. Nining kabuntagon mga kapaglaom ang sugilanon o ang kinabuhi ni Ginisos nagapahinumdom kanato kung unsa siya kagamhanan. In fact,
during his ministry, ang mga katawhan nagsunod-sunod kaniya. And in the book of Luke chapter 6 verse 19, ni ay usa sa mga hinungdan ngano ang mga tao nagsunod-sunod kaniya. Akong basahon nga nag-ingon, and the whole multitude sought to touch him, for the power went out from him and healed them all. Ngano dai nga nagsunod-sunod ang mga tao tungod kay bisan lang sa pagkupot, paggunit, kanang hikap sa sid-sid o sinina ni Giniso, silang tanan mamaayo. Si Giniso sa una, karon ug hangtod sa katapusan, hangtod sa kanturan, wala mausab mga kaigsunan. Busa, kung unsa nga pagtuo ang ilang nabatnan sa una, atong batnan karon aron nga ang atong mga handom ihatag sa Ginoo, ilabi na ni atong mga katawhan, mga kapaglaom nato nga naa sa balatian. Magampo ta mga kapaglaom. Among Dios nga gamhanan o mahigugmaon sa makausapan ining takna sa kabuntagon, Ginoo, dako among kalipay sa imo mga pulong nga nagpahinumdom kanamo sa dako nimo nga gahom nga pinaagi sa imong bugtong anak nga si Hesus. Sa naglakaw pa siya kauban sa mga tao nininyo taa, gidugok siya tungod kay bisan sa pagtandog lang o paghikap sa iyang bisti, silang tanan mamaayo. Siya nga mao gihapon kaniadto karon ug hangtod sa kanturan, kami nagatuo nga pinaagi kaniya, kami tanan nga duol kaniya diha sa pagtuo mamaayo usab sa tanan namo nga mga balatian diha sa espiritu, balatian diha sa finansyal, balatian o Dios sa panglawas. Imong ayuhon kami tanan tungod kay nagakaigo ug mahimo niya kining tanan tungod sa dako nga gahom ug gugma nga anaa kaniya Ginoo. Ug ninitakna sa kabuntagon, kami nagapadayon sa pagampo sa among mga kapaglaom nga naa sa balatian. Sila sa kapaglaom ni Linda Baldizer, Joan Miller, Tatay Mauricio Buante, Tatay Julian Plinios, o si kapaglaom Hara Bacos. Hinaot Ginoo nga ikaw mag-ayo kanila. Kung unsa man ang labing maayong nimo nga plano kanila, ihatag o Dios. Panahimong kabubuton may matuman dili ang amo. Panalangin ni usab ang among mga kabatanunan who will be taking the ECE examination, licensure examination. May you grant them the wisdom, the knowledge, nga ang tanan nila nga pagtuon o Dios, ang tanan nila nga preparasyon, tanan nila nga mga hinigugma nga nagampo kanila kauban namo, itugot nga silang tanan magmalampuson sa ilang examination. Salamat Ginoo nga ikaw matinumanon hangtod nining orasa. Dungog og himaya among iuli diha kanimo, pinagi sa imong bugtong anak nga si Hesus nga among manluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. Thank you so much also Kapaglaom Renan for praying with us, and also sa mga kapaglaom na to nga nagapabilin hangtod karon mga taknaa. Daghang salamat sa paguban kanamo sa pagginampo ay. Mga kapaglaom, we don't have much time. We'll see you again next Sabbath. And before na kami mo close ato nga program, we will remind you that fasting is an act of acknowledgement of our need before God. This has been your Kapaglaom Mind of Hope Channel Cebu, reminding you that the Lord is good. He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Yes, and mga kapaglaong, fasting is an outward expression of our inner total reliance on God's persevering or preserving rescuing power. This has been Kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu saying, cast your burden upon the Lord, and He shall sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Yes, mga kapaglaom, before ta mawala sa ato nga programa, I would like to greet belated happy birthday to Kapaglaom Mind. Thank you, Pastor. And also, thank you mga kapaglaom sa inyong pag-inampuay nining atong brand new studio dinhi sa Hope Channel Central, Philippines. May we all seek Jesus more wholeheartedly. This has been your kapaglaom, Pastor Lemuel Auron, saying, let's pray without ceasing. Kami inyong mga kaabag sa pag-ampo dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.